Hi, hello mga guys. Yan. So, atin lang itong atin lang itong i-topic natin ito. Kasi 'di ba, may mga nagrereklamo mga guys, no, na nagpapakalat ng fake news, yan, na natatanggal daw yung kanilang Facebook account at ang sinisisi po nila ay ang gobyerno, no? So, yung una hindi ko ito masyadong hindi ko siya na paglaanan ng panahon para i-vlog kasi nga daming issue tapos hindi ko pinapatulan, no. Pero mga guys, nag-research ako, no. Bakit nga ba natatanggal yung mga accounts nitong mga pro-China, no? So, kasi 'di ba, sabi nga ni SAS, na-delete daw yung account niya. Tapos yung iba na-delete din yung account. So, tingnan natin mga guys, no, sa aking pagre-research, eto ang aking nakita. So, dito tayo sa Time Magazine. Yan. Time Magazine mga guys. Meta takes down largest ever Chinese influence operation. No? So, ano daw yung tinitake down ni Meta? Yung may mga Chinese influence, sprawling network of fake accounts linked to Chinese law enforcement was taken down by Meta this week in what the social media company called the largest known cross-platform covert influence operation in the world. Mga guys, bago to 20, 2023 ito eh. So, sabi dito, the operation was the largest the company has removed in its history on Facebook alone. Meta says it removed 7,704 accounts and 954 pages and 15 groups linked to the effort to push pro-China talking points and attack the government's critics. But its fingerprints extended beyond Facebook and Instagram and the platforms known by Meta. The Chinese influence operation targeted at least 50 other platforms and apps, including YouTube, Reddit, Pin, Pinterest, TikTok, Medium, and X, and the company formerly known as Twitter, according to Meta's analysis. So mga guys, talaga palang tinitake down ni Meta. Hindi po ang gobyerno ang nagtitake down. Si Meta ang nagtitake down ng mga accounts ng mga tao or influencer or Facebook user na mga mouthpiece ng China. So, kita nyo yung mga Facebook, mga pages na ginagamit para i-push yung mga agenda ng China, yun ang tinatanggal. At alam naman natin, di ba, si SAS, alam naman natin, di ba, yung kanyang mga pinopost about China tungkol sa pagtatanggol niya sa China at tungkol sa pagbabatikos niya sa gobyerno tungkol dyan sa West Philippine Sea. So, alam na natin mga guys, hindi si PBBM, hindi ang Marcos administration ang nagtanggal, kundi ang Meta. Alam naman natin mga guys, ang Meta, ano to US company to Facebook is a US company. At di ba ang US, nagkakaproblema sila kasi ang China, ang Chinese government ay ini-infiltrate yung mga apps, di ba? Kaya nga 'di ba sa ibang part sa US, buong US na ba guys na ang TikTok ay wala na, 'di ba? Binaban. So, etong Facebook, Meta ang may-ari nito mga guys. Ito ay US. So, ang ginagawa nila, tinitake down na nila yung mga Facebook at yung mga pages na nagpo-push ng agenda ng China. Kaya daw kayo mga guys. Pag masyado niyong pinapakita na pro-China kayo, baka isa rin kayo sa madilit. No?
So walang kinalaman ang Marcos administration. Ulitin ko, no? So ano pa mga guys? Ito pa. So mga guys, sabi dito, since 2019 pa pala ito. Since 2019 ay nag-uumpisa na pala ang Meta na pagtatanggal, no, ang Facebook, no, nag-uumpisa na pala sila sa pagtatanggal ng mga network or ng mga pages na may kinalaman sa pagpupush, no, ng mga agenda ng China, no. So eto mga guys, while independent researchers, government and analysts and tech companies have detected influence operations to spread pro-China propaganda for years. These efforts appear to be getting bolder. Bolder. Analysts found that the post followed a pattern that pointed to central coordination. No? So mga guys, isa pa lang to time pa lang to Time Magazine. Tingnan natin sa iba. Tingnan natin sa iba kung ano yung sinasabi. Okay. Ito, Forbes. Forbes Magazine. Meta shut down thousands of fake Chinese-based Facebook accounts. No. So dito naman sa NPR, Meta takes down large Chinese and Russian influence operations on Facebook, no? So, tingnan nga natin ito. Basahin natin. So, malinaw na malinaw guys sino ang nagtanggal, sino ang nag-delete ng mga or nag-suspend ng mga accounts, dinasasot, hindi ang Marcos administration, kundi ang Meta. Yan. Meta says, NPR to NPR. Ayan ibang news agency naman to. Meta says Chinese Russian influence operations are among the biggest. It's taken down. So tinatanggal nila yung sa Russian at saka Chinese, no? Yung mga nag-i-influence, no? Kasi mga communist to, mga guys Ang Meta ay US ito democracy, no? So Facebook parent Meta says Chinese law enforcement is behind the largest covert online influence operation and the company has ever disrupted. The operation spread pro-China messages and attack critics of Beijing policies using a sprawling network of fake accounts across more than 50 websites, from Facebook and Instagram to YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, and dozens of smaller platforms and forums. So mga guys, ano yung dahilan bakit tinatanggal ng Meta yung mga mouthpiece ng China, katulad din na Sasot, no? Bakit tinatanggal ng Meta yung libo-libo na mga accounts, no? All over the world ito mga guys hindi lang sa Pilipinas all over the world, not only in the Philippines, no? At dito sa Pilipinas, kilalang kilala yung mga mouthpiece ng China, sinasasot, no? Kaya kasama sila sa talagang nasuspinde, no? So anong sabi dito mga guys? Kasi ginagamit daw sila ng Beijing, ng China, para atakihin yung mga kritiko ng China. Which is tama naman, di ba? Tingnan yung ginagawa nila kina J. Tariela, Commodore J. Tariela. Tingnan yung ginagawa nila noon kina J.B. Ejercito. Yung ginagawa nila kina Mig Subiri nung nagsalita tungkol sa West Philippine Sea. Tingnan yung ginagawa nila kina Speaker Martin Romualdez. Nagbigay ng statement tungkol sa West Philippine Sea. Di ba inatake yan lahat, ninasasot ng mga pro-China? So ito yun mga guys. Ang nagtanggal sa kanila or ang nagsuspinde sa kanila ay si Meta at hindi ang Marcos administration na pinagbibintangan nila ngayon, no? Na nasisikil daw ang kanilang mga freedom of expression o dati naman daw nung si Tatay Digong pa kahit binabanatan daw nila ang mga
yelo, hindi naman daw sila natatanggal, no? So talagang ang kanilang binabanatan dito at pinagbibintangan ay si PBBM. Pero nakita niyo malinaw na malinaw, sino ang nagpatanggal sa kanila? Ang Meta mismo. Dahil na-detect ng Meta na ang China ginagamit itong Facebook. Merong mga influencer, mga vloggers, or mga ordinaryong mga tao na ginagamit ng China para atakihin ang mga tao na umaatake sa China. See? Malinaw na malinaw guys ha. At ang resource natin, hindi lang iisa. Napakaraming mga news ang nagsabi, no? So, tingnan natin yung isa pang balita. Okay. So, dito naman tayo sa New York Times. Ayan. Ayan o, New York Times. Kita niyo ba guys? Hindi niyo yata kita eh. Oh, New York Times naman tayo. Okay. Tingnan natin ano naman ang sinasabi dito. Bilisan mo. Tagal mo naman mag-load. Yan. So kanina, nakailang news na tayo mga guys. Pangatlo na yata yun, no? So ito, pang-apat ito, New York Times naman. Tingnan natin kung ano sinasabi tungkol dito. Bilisan mo. Bagal mo naman mag-load. You know? Loading pa siya guys. Bilisan mo. Tinatopic natin to para ipahiya natin yung mga mouthpiece ng China na nagfi-feeling, mga filingera, mga guys. Pinagbibintangan ang presidente natin na biruin mo ang nagpagurgur daw sabi ni Mahar Luka, pinagurgur daw yung mga FB, yung mga Facebook daw ng mga anti-government, yung mga bumabatikos daw kay FL Lisa at kay PBBM, pinagurgur daw yung mga Facebook accounts. So nakita niyo yung kanilang fake news mga guys. O ito na, nag-open na. New York Times. Yan. O. Ano nang sabi sa New York Times? Meta's biggest single takedown removes Chinese influence campaign. Ang linaw, di ba? Malinaw. Yung Meta daw, mga kaibigan, eto, ginawa ng Meta, biggest single takedown removes Chinese influence campaign. Diba? So, eto daw campaign na to mga guys ng Chinese, no? Ay nag-umpisa daw to, nag-start daw ito 4 years ago and span thousands of accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Substack, Chinese website, Meta said. So, bakit daw nila ito tinatanggal? Kasi, bukod sa inaatake nito yung mga gobyerno, mga guys, ay iniimpluwensyahan ang mga tao sa buong mundo. Lahat ng mga tao na nare-reach ng Facebook, iniimpluwensyahan ng China sa kanilang mga Chinese narrative. Totoo naman, di ba? Meron pang mga dyan bukod pa dyan mga guys, meron pa silang mga ano ba tawag doon mga guys, yung bini-brainwash nila yung may mga kabataan, iba-iba no? At sinisiraan nila yung US, guys, ganyan di ba ang ginagawa nila sa SASOT, di ba? Yung mga natin dito wag na tayong pumunta sa international, yung mga Facebook ng mga taga-ibang bansa. Dito na lang tayo pumunta sa Facebook natin. Kung mapapansin nyo guys, di ba ganyan yung ginagawa nila sa SASOT? Ana Makalindog Uy, yung mga pro-China, di ba ganyan yung ginagawa nila na yung mga naratibo nila na masama ang Amerika, nagpopondo ng mga ganyan, ay yung mga war, yung mga gera sa buong mundo, ang Amerika dyan ang may kasalanan, masama yan, mga terorista yung Amerika na yan, number 1 terrorist na yan, ang Amerika ganito, pagkatapos ang sinasabi nila, ang China, ganito ang China,
Ay hindi naman yan sila nananakop. Ang China ganito, tumutulong yan. Ay mabubuti yung tao na hmm. 'Di ba ganyan yung sinasabi ni Nasasot? Chinese narrative ang kanilang ine-echo. So kaya kasama sila. Kasama sila sa tinake down ng Meta. Kasi nakita ng Meta na ang post ni Sasot puro kasiraan sa gobyerno at puro pagtatanggol sa China. Kahit nga yung 11 dash line, pinagtanggol niya, di ba? Kasi di ba, una muna, 9 dash line. Pagkatapos ginawa ng China, 10 dash line. Anong sabi ni Sasot? 11 dash line pa nga yan eh, hindi lang 10 eh. O kita nyo? Pinagtanggol niya. 11 dash line daw dapat yun, hindi nga daw yung 10. Isa 9 dash line nga lang, ang laki-laki na ng problema natin eh, tsaka ng mga kapitbahay natin sa Asia kasi sinasakop ng buong EEC natin. Pagkatapos, sasabihin pa ni Sasot, hindi naman daw 10 dash line, dapat daw 11 dash line nga daw yun. Kita niyo mga kaibigan? Kaya sa totoo lang, tama lang talaga. Dapat nga wag na talaga yan makabalik sa Facebook. Sa totoo lang mga kaibigan, sana gawin na Meta kahit na mag-appeal, wag na talaga ni Meta pabalikin yan. Kasi mga kaibigan, wala namang ginawang matino ang mga yan, mga kaibigan. Puro lang sila pagtira sa gobyerno, tapos puro lang sila pagtatanggol sa China. Wala namang ginawang matitino ang mga yan, mga kaibigan. Kaya tama lang talaga na tinanggal sila ni Meta, no? So ano pa mga kaibigan, bukod sa New York Times, hanap pa tayo. O ito naman, Wayon, India ito India ito na news. Ayan Wayon. Hindi nyo yata kita. India ito mga guys. So tingnan natin Kita nyo, marami tayong ebidensya na ang nagtanggal sa mga Facebook accounts ng mga mouthpiece ng China na ito ay hindi ang Marcos administration. Maling-mali yung pinagkakalat ni Maharloka-loka na ginorgor daw ni F. Elisa Marcos at saka ni PBBM. Ginorgor na daw yung mga Facebook, no? Dahil ang totoo, tinake down talaga sila ng Meta dahil sila ay mga China propagandists. So ayan Wayon. Ano to? India ito mga guys na news agency. Meta take down China-based networks influencing opinion on 2024 US elections issues warning. So, mga guys, ayan kita nyo tinake down daw ni Meta yung mga Facebook nung mga nag-i-influence, no, tungkol doon sa 2024 election, no, mga guys. So, ibig sabihin, buong mundo kasi ito mga guys buong mundo. So, kasama na talaga yung mga influencer dito na mga pro-China, no? So, kasama na sila. And then, ang sabi dito, Facebook parent Meta has said that it took down 5 coordinated influence networks originating from China, consisting of thousands of accounts aimed at influencing online opinion about 2024 US elections, talking about the action it took this year. No? So, alam naman natin mga guys, no? Itong mga mouthpiece ng China, panay banat nila sa Amerika, di ba? Tapos panay pagtatanggol nila sa China, no? Ang sa kanila, masama ang Amerika, mabuti ang China, no? So, dapat lang talaga ito na hindi na sila makabalik pa, no? So, ano pa? Okay. Dito naman tayo sa Meta mismo, yung Meta naman mismo ang nagsalita dito. Okay. Removing coordinated inauthentic behavior from China and Russia. No? So, nakalagay dito mga guys, we took down 2 unconnected networks in China and Russia for violating our policy against coordinated inauthentic behavior.
The Chinese origin influence operation ran across multiple social media platforms and was the first one to target US domestic politics ahead excuse me ahead of dali dali mga guys. Kumati yung aking lalamunan. Kaya na pa kasi ako nagsasalita, no? So, mga guys, no? Ang sinasabi lang dito, ang haba no? Ang sinasabi lang dito, tinake down daw nila ang um, mga Facebook ng mga Chinese influencer o yung mga Facebook na nagpo-promote ng mga agenda ng China. Yun, ganun lang siya kasimple, no? Yan. Meta warns that China is stepping up its online social media influence, no? So Meta took down these pages, no? Na nag-i-influence daw sa mga social networks. Meta indicated that it removed some 7,700 Facebook accounts and 950 pages and 15 groups. Dami mga kababayan, no? So, malinaw na sa inyo, malinaw na ang nagtanggal ng mga pages ni Nasasot ay hindi si F. Elisa, hindi si PBBM, kundi ang Meta. See? So, kita niyo na paano sila fake news, di ba? Kasi mga guys, sa totoo lang, no? Di ba, alam niyo naman yan, ang Meta, US yan eh. US. Pagkatapos makikita ng Meta na, ginagamit ng China para i-infiltrate, no? At impluwensyahan yung mga tao sa buong mundo na gumagamit ng Facebook. So, syempre talagang i-ano nila yan, iti-take down. Kasi di ba magkaano yan, no? Kumbaga sa ekonomiya, sa military, magkalaban yun eh. Tsaka isa pa mga guys itong mga influencer ng China, yung mga patriots ng China, mga guys, dapat hindi na nila isiksik yung kanilang sarili sa Facebook. Kasi di ba mga anti-American yan? Anti-America sila eh. So bakit sila gagamit ng Facebook na ito ay gawa ng Amerikano, di ba? Maghanap sila ng China na parang Facebook na China ang may gawa. Huwag silang mag-insist dito sa Meta, dito sa Facebook kasi Amerikano ang may gawa nito. At isa pa nakakatawa yung mga yan galit na galit sila sa Amerika. Pero tingnan mo yung mga post nila, pa-English sila. Tapos kapag hindi ka nag-English, sasabihin nila, bobo ka, hindi ka marunong mag-English. Pagkatapos kapag may nakikita ako, nilalait nila, no? Kasi may mali daw yung spelling. Hello, galit kayo sa Amerika, di ba? Bakit pa English kayo? Galit kayo sa Amerika, bakit gumagamit kayo ng mga iPhone? O, di ba? Galit sila sa Amerika eh. Dapat maghanap sila ng mga produkto ng China. Maghanap sila ng social platform ng China. Huwag silang mag-insist dito sa Facebook. Kasi sa totoo lang, dapat na talaga silang alisin lahat dito sa Facebook. Tayo na lang ang nandito dapat. Maka-Pilipino. Diba? Kasi tayo, hindi naman natin tinutulig sa Amerika. Ang tinutuligsa lang natin ang China. Kasi nga, grabe yung ginagawa nila sa atin, sa West Philippine Sea. No? At siya naman, yung mga influencer dito na mga mouthpiece ng China, kinakalaban naman nila yung mga government officials dito na nagtatanggol sa West Philippine Sea. At sana wag na silang makabalik. Wag na silang makabalik sa Facebook. No? So yun mga kaibigan, at least ngayon alam niyo na kung bakit natanggal ang mga accounts ni Nasasot. Hindi po si PBBM, hindi po si F. Elisa ang gumawa, kundi ang Meta mismo. Yan. So guys, Benji, Mama Ed, maraming mga bayaran din kasi yung mga yan. Tumpak po mga bayaran.
Balita at kaalaman, yes, tama. No? And then, Rosita Santiago, Neil Deluta, report na lang natin para matanggal. Yan. Wilma Molito, paano hindi naman matitino ang mga yun? Correct. Villegas Cherilyn, mabuti naman para hindi na sila makapanira sa bansa natin. Tama po. Let Fajardo Oria, hello po from Hong Kong. Salamat po sa panunood. Angie Alhambra, dapat lang kasi madami silang nauuto. Correct, no? Johnny the Bagger, kaya naman pala sila natatanggalan ng accounts, American ng Facebook. Yan, correct po. Helen G, dapat lang. Elena Almerol Ilarde, yan, salamat sa panonood. Jenny Rahel, salamat po sa panonood. Randy Nabaira R. Cream, salamat po idol sa panonood. No? And then, Rosita, Wilma Molito, paano naman hindi matitino ang mga yon, no? And then, Boy Kulobong, mabuti naman at napansin ni Meta, dapat permanent na yan. Tama po. And, sino pa ba? Jose Jacob, yan. Salamat po sa panonood. At yung iba po na hindi ko na banggit, no? Edge RB Andres, yan. Baliktad yata yung kanyang name. Salamat po sa panonood. And Rosita Santiago, nice, very nice. Salamat po sa panonood, no? At mga kaibigan, maraming po salamat sa inyo pong lahat, sa mga nanonood mga kaibigan. At eto po muli si Admin Rich nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po mga guys. Bye!